Sa ngayon, itong Barangay Ginebra, TNT at Magnolia ang masasabi natin ng mga teams na gustong mag-upgrade ng kanilang lineup. At sa nakikita natin, may isang posibilidad dyan na mangyari ay magkaroon ng isang 3-team trade kung saan lahat dito sa tatlong ito ay makikinabang. Ang isang posibilidad dyan, nakikita natin, ay isang 3-team trade proposal. Itong si Mikey Williams mapupunta sa Barangay Ginebra, si Maverick Ahanmisi dito sa Magnolia, at itong si Paul Lee dito sa TNT Tropang Giga. Siyempre merong mga risk dito bawat isa. Si Mikey alam na natin kung ano risk niyan sa Barangay Ginebra. Anytime baka umalis yan pag hindi happy sa kontrata. Si Paul Lee alam natin injury prone, yun ang risk ng TNT. At sa Magnolia naman hindi consistent si Maverick Ahanmisi. Pero meron ding mga positives. Itong si Mikey Williams, alam natin matinding scorer yan. Ganon din to si Paul Lee. At ito naman si Maverick Ahanmisi, baka lalong gumanda ang laro kapag nandun na siya sa Magnolia kasama yung kanyang kapatid na si Jerick. Sa ganitong trade proposal, sa tingin ko lahat naman dyan ay mananalo at balanse yan. At papayag naman ng TNT dyan dahil sa ngayon wala si Mikey Williams sa kanila. Magkakaroon sila ng player na si Paul Lee nang kumbagay wala silang ipapalit dahil si Mikey Williams hindi naman naglalaro sa kanila. Samantala naman ang Magnolia makukuha itong si Maverick Ahanmisi na mas healthy naman dito kay Paul Lee. At ang Ginebra magkakaroon ng isang scorer na madedependahan nila na si Mikey Williams. Kaya sa tingin ko itong ganitong klaseng trade proposal ay win-win yan para dito sa mga nabanggit na koponan. Kaya tignan natin kung ano ang gagawin dito ng PBA kung sakaling isubmit nga yan either ng SMC or ng MVP group. At sa tingin ko naman ay madali iyan na ma-approve. Sinabi ni Commissioner Willie Marcial na kahit kokonti ang nanonood ng live dito sa PBA, pagdating naman dito sa mga views sa kanilang mga tahanan at pati na sa social media ay milyon-milyon pa rin ang nanonood sa liga. Ayon dito kay Commissioner Marcial, kahit na sabihin na nag-i-struggle itong PBA pagdating sa live views, pero pagdating naman daw dito sa tinatawag natin na social media streaming at iba pang mga outlets ay marami pa rin ang nanonood dito sa PBA at hindi sila napag-iwanan. Sinabi dito nitong si Commissioner Willie Marcial na talagang ginagawa nila ang lahat para masabi natin na maging entertaining pa rin ng PBA kahit na maraming kritisismo tungkol sa pagmamalakad nila. Sinabi nitong si PBA Commissioner Willie Marcial na kung pagbabasihan daw iyong attendance online dito ng mga fans ay hindi naman nagkukulang itong PBA at ibig niya sabihin ay natutuwa sila pagdating dito sa sabihin na nating form of entertainment na ibinibigay ng liga. Yes, maraming mga nagkikriticize dito pero ayon dito kay Commissioner Willie Marcial na marami pa rin na nakatutok sa kanila dito sa RPTV, yung bago nilang channel, to sa Signal TV, alam natin yan yung cable nila, at ayon dito kay Commissioner Willie Marcial, umabot ng 2.8 million ang nanood ng Game 5 ng Barangay Ginebra at ng Meralco, at yung Game 7 ay umabot ng 2.4 million. Umaasa si Commissioner Willie Marcial na pagdating ditong finals ay marami pa rin manonood. Para naman ito ay magpatunay na ang Ginebra ay hindi lang ang bumubuhay sa liga. Totoo, Ginebra pinakapopular na team. Pero yung mga ibang teams din, sabi ni Commissioner, ay meron ding mga fan base yan. At siguradong tututok dito sa finals. Mamaya na ang umpisa ng laban itong San Miguel Beer at itong Meralco Bolts yung kanilang best of 7 series. At sinabi ni Coach Luigi Trillo na kaya nilang mag-match up dito sa San Miguel at kumpiyansa sila na kaya nilang manalo. Ayon dito kay Trillo, malalim din ang bench ng Meralco at meron silang mga pantapat dito sa player ng SMB. Makikita natin mamaya kung ano magiging sitwasyon dito dahil siyempre tandaan natin tinalo ng Meralco itong San Miguel Beer noong eliminations. So malakas yung kanilang confidence ngayon at siyempre tinalo nila Barangay Ginebra sa isang best of 7 series. At ang magiging calling card dito ng Meralco ay yung kanilang depensa. Nakita naman natin kung paano nila nililimit yung scoring nitong Magnolia ng eliminations at ng Ginebra nitong Game 7. Samantalang San Miguel naman ang kanilang
sabihin na nating trademark ay yung kanilang opensa dahil maraming mga players na nagko-contribute sa kanila sa scoring. Kaya tignan natin kung sino mananaig dyan, yung depensa o opensa. Sa panig ng Meralco, obviously ang kailangan nilang pigilan si Junmar Fajardo dahil dyan nagsisimula lahat ng plays ng San Miguel Beer. Either aatake si Junmar sa loob or papasa dito kay CJ Perez, Marcio Lassiter at sa iba pa nilang mga guards. Sa panig naman ng Meralco o ng San Miguel Beer, ang kinakailangan nilang pigilan ay itong si Alain Maliksi. Dahil kapag si Maliksi ay nag-click yung scoring, mahihirapan ang San Miguel Beer. Plus itong matatangkad na players ng Meralco. May advantage ang Meralco dito sa 4 dahil meron silang Cliff Hodge samantalang ang San Miguel Beer ang ginagamit dyan si Don Troliano. So magiging undersized ang San Miguel. Dito natin makikita kung ano adjustment ang gagawin ni George Gallant. Baka ilagay niya si Moana Tautupa dito sa number 4. Samantala naman, itong mga guards ng Meralco katulad nila Anjo Karam at Chris Newsome, kinakailangan din na mag-click yung outside scoring nila para naman may panlaban sa SMB. Itong NLEX Road Warriors ay isa doon sa mga teams na nagre-rebuild din bukod dito sa Ginebra, Magnolia at TNT. At ang isa sa nakikita nila na players na pwedeng makuha na magbibigay ng sabihin na nating extra na lakas o depth dito sa kanilang lineup ay itong si Ken Taffin ng Phoenix Fuel Masters. Alam natin na itong si Ken Taffin nung na-draft yan, kinukonsidera na isa doon sa mga top prospects dito sa liga at nakikita na natin ang dahilan dahil isa siya doon sa mga top scorers talaga na nagagamit ng mga teams ngayon, particular na nitong Phoenix Fuel Masters. 3-point scorer itong si Taffin plus mahusay din yan sa depensa kaya hindi na nakapagtataka na gusto siyang makuha nitong NLEX Road Warriors. Ngayon, nandito na yan sa Phoenix kung sino ang ibibigay nila na kapalit para dito. Dahil syempre, hindi naman yan basta-basta ibibigay ng Phoenix dito sa NLEX. Independent team ang Phoenix at kahit na nagkakaroon sila ng mga difficulties, ay hindi sila basta-basta mamimigay ng player. Kaya abangan natin kung sino ang makukuha dito ng Fuel Masters kapalit ni Ken Taffin. That is kung papayag silang i-trade dito. Sa ngayon, itong NLEX, bukod dito kay Taffin, tinitignan din yung pagkuha ng isa pang big man para maidagdag dito sa kanilang front court. Dahil obvious naman yan talaga ang kulang sa kanila. Nakikita na natin ang advantage na mayroong big man. Itong Meralco nagagamit ng mabuti ito si Brandon Bates at Raymond Almasan dito sa Barangay Ginebra. At ang TNT alam natin may Brandon Roser, Poy Eram at Kelly Williams yan. So itong NLEX talaga na pag-iiwanan pagdating dito sa mga sentro. Kaya ngayon yan ang gustong tignan ng management nila. Alam natin na ang NLEX ay magpapalit ng coach. Pero syempre, ang gusto ng bagong coach, kung sino man yan, ay magkaroon ng isang big man doon sa team. Para naman kapag siya ay nag-take over na, medyo kahit papano kumpleto na yung lineup at hindi na kinakailangan na maghanapan ng mga iba pang players na kukunin. Shoutout kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Katsakino Dukusin, kay Jonel Alagon, Donel Santiago, Jason Mendoza, Enju, kay Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira, Jonah Villarosa, OG Len Gio, Gia Santillana, Tagle family, RG Bueno at Tarina family, JJC Boom. Pinabati din natin si Jonel Alagon, pati na si Eduardo Monsales, Roman de la Cruz Agustin, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., si John Mike Winky, Mike Miradora, Carl Alarcos, Anthony Alon family, pati na si Junjun, Angie, Pat at B-Boy Matas, Jonad Malyari, Romeo Conchada, si Dexter Domer, Ronald Barbosidad, Rico Olarte at iba pa nating taga-subaybay.